Hallelujah. Praise God. Sabi po niya sa Hebrew 4 verse 16, sabi niya sa kanyang salita, hallelujah, sabi niya ito, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos upang matanggap natin ang awa at biyayang na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. So wag po tayong mag-atubili na lumapit sa trono dahil ang Diyos ating sinasamba ay maawain. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Punong-puno ng awa at biyaya. Amen. Hallelujah. Praise God. So, let's worship the living God. Hallelujah. Praise God. Sis Rihanna. Sis Rihanna. Hallelujah. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Awitan po natin ang ating Panginoon. Kantahin po natin ang banal niyang tahanan. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-ibig mo. Ikaw ay namastan, pagkanikay, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Ikaw ay masanay, pagkanikay, sa'yo ay Lumubin mo ay mag-iba na. Lubukan ng iyong wagas na pagsita. Daluyan ng walang hanggang mga pagpilas na maghari ka, O Diyos, iyon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-idapatin mo, ikaw ay mamasdan, pagkanikay, sa'yo ay pumisan. Lumubin mo ang buhay ko'y mag-iba ng tahanan. Lubukan ng iyong wagas na pagsika. Daluyan ng walang hanggang mga pagpulit at sama. Maghari ka, Diyos, iyon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y mag-iba ng tahanan. Lubukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pagpulit at sama. Maghari ka, O Diyos, iyon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, iyon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, iyon at kailanman. To God be all the glory. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Thank you for gathering us once again to hear and learn from your words. We pray that you prepare our hearts, minds, so that we may receive your message with humility and understanding. Lord,
Alisin niyo po ang anumang distraction sa aming buhay at tulungan niyo po kaming mag-focus sa inyo. May your Holy Spirit guide us as we reflect on your word and help us apply it in our daily lives. Thank you, Lord, for your endless love, grace, and faithfulness. We surrender this night into your hand. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise God. Ma'am Drix, the declaration. Wait lang po. Join me in our declaration. My body is the temple of the Holy Spirit, cleansed, redeemed, and sanctified by the blood of Jesus. My members, the parts of my body, are instruments for righteousness, yielded to God for His service and His glory. The devil has no place in me. The devil has no power over me. No unsettled claims against me. All has been settled by the blood of Jesus. I overcame Satan by the blood of the Lamb and by the word of my testimony, and I love not my life unto death. For my body is for the Lord, and the Lord is for my body. I am the righteousness of God in Christ Jesus. To God be all the glory. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Let's welcome po ang ating empowerment, our butihing pastor, Pastor Alvin Katakutan. Praise God po. Praise God. Mute kayo, Pastor. Ay, si Pastor. Praise God. Magandang day po sa bawat isa. Let's sing hallelujah. Maganda po ng kanta natin kanina, no? Mawin pa tayo ng isa. Hallelujah. I believe God. And there it goes over me. Of within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storms. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. No, sabayan po ninyo ako, hallelujah. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still to know you. For the last time, I want everyone. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King of God of God, and I will be still. Know you are God. I will be still. Know you are God. I will be still.
know you are God. Let us worship the Lord. Hallelujah. Hallowed be your name, God. Sabihin natin sa Diyos, holy be your name. Everyone say, holy, holy, holy. He's the Lord God Almighty. The whole earth is filled with His glory. We acknowledge you, God. We adore you. We worship you. We submit to your Lordship. We declare your greatness, your goodness, your majesty, your dominion, your power in the name of Jesus. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Ganda ho ng message ng song, no? When the ocean rise and thunder roar, sabi niya, I will soar with you above the storm. Ganon kasi yung mga agila eh. Ang paborito nilang panahon yung malakas sa mga lakas sa mga babagyo. Para nang sa ganun, tumaas sila ng tumaas. Praise God. Huh? Yung word niya sa huli, maganda eh. Sabi niya, I will be still. No, you are God. Isa yan, no? Napakaganda sa panahon ni Moses. Stand still and see the salvation of the Lord. Minsan sa pagharap sa mga storm, hindi sabayan mo yung ingay, kundi manahimik ka. Yun ang weapon mo. Stand still and see. Titignan mo anong gagawin ng Diyos. Hindi yung magagawa natin. Amen? Kaya maging sa mga nag-testimony, tandaan po natin, ang testimony hindi yung kung anong ginawa mo. Kaya humahaba yung testimony kasi sinitestimony natin, ginawa natin. Dapat kung anong ginawa ng Diyos. Siguro konting-konti lang sa ginawa mo, pero yung ginawa ng Diyos ang papatas. Praise be the name of the Lord. Paano mo malalaman kung talagang hinahanap mo ang kaharian ng Diyos? Siguro, hindi lang siguro 100 times, 1,000 times naririnig nyo ang message na unahin ng Diyos. Pero sino talaga ang totoong gumagawa nito? Paano mo malalaman ang bunga? Siyempre, sa magitan ng anong klaseng puno ito. Paano mo malalaman na talagang hinahanap mo ang kaharian ng Diyos? Paano mo malalaman kung talagang hinahanap mo muna ang kaharian ng Diyos? Ano ang mga bunga nito? Ano yung mga palatandaan na totoong hinahanap mo ang Diyos? Hindi ko naman po kayo nakikitang gumigising. Hindi nyo ko nakikitang gumigising. Hindi naman tayo magkasama everyday. Pero ang tanong, papaano ko hinahanap ng totoo ang paghahari ng Diyos? Ang paghahanap muna sa kaharian ng Diyos ay nangangahulugan na ang pamamahala ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, at ang layunin ng Diyos ay ang nangunguna sa ating mga desisyon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga po yung apat na iyon. Kung meron tayong hinahanap sa kaharian ng Diyos, ito yung hinahanap natin, ang pamamahala ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos ang hinahanap natin. Yung katwiran ng Diyos, hindi yung katwiran mo. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, not your righteousness, His righteousness. Sabi niya, all these things will be added. And then, hinahanap natin yung layunin ng Diyos ang nangunguna sa mga desisyon at pang-araw-araw nating buhay. Meron po akong apat na share lang sa inyo. Ang major things ito na alam ko na hinahanap ko ang kaharian ng Diyos. Kapag hindi po natin nararanasan ito, pagdudahan na po ninyo ang inyong mga sarili.
Ay hindi ko pa pala talaga hinahanap ang Diyos. Isa lang pala akong relihiyoso na alam kong may Diyos, pumupunta ng simbahan, pero walang pagbabagong nangyayari sa aking buhay. Ready na po ba kayo? Number 1, 10 minutes lang po ito. Ang kalooban ng Diyos ay nagiging mas mahalaga kaysa sarili mong kalooban. Yan ay isang palatandaan na hinahanap mo muna ang kaharian ng Diyos araw-araw sa buhay mo. Ang hinahanap mo ay ang kalooban ng Diyos, ang mas mahalaga. Hindi yung sarili mong kalooban. Everyday yan, naglalaban yung kalooban mo. Meron kang gustong gawin, meron kang gustong mangyari. Kanina pag-isip ko sa umaga, Lord, anong kalooban mo? Anong gusto mong gawin ko sa araw na ito? And help me to obey. Mga ganong tanong kagad sa Panginoon. And then, naririnig ng Lord yun pag galing sa puso, then ida-direct ka ng Panginoon sa mga gagawin mo maghapon. Ang kalooban ng Diyos ay nagiging mas mahalaga kaysa sarili kong kalooban. Kapag nabubuhay ka pa sa sarili mong kalooban, hindi mo sinisik ng totoo ang kaharian ng Diyos. Yan ang mga palatandaan at bunga. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Iyon ang tinuro ni Jesus Christ. Ang priority natin, mangyari yung gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos. Hindi yung gusto natin. Kaya minsan talagang nami-misdirect tayo, no? Gawa ng sa mga decision making natin, yung gusto natin ang nasusunod. Minsan nga ginagamit pa natin yung feelings natin. Feelings ko ganito, feelings. Tandaan po ninyo, ang kaharian ng Diyos wala sa feelings. Walang feelings. Okay? Ito ay decision and commitment. Ito po ay, ang feelings ay pinaka-lowest thing sa kaharian ng Diyos. Hindi mo pwedeng gawin basihan ng feelings. Kung anong sinasabi ng Bible, yun na yun. Minsan ang tatalim ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan lang talagang sundin. Si Jesus nanalangin po sa Gethsemane. Sabi niya, huwag kalooban ko, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. Kasi naglaban yung kanyang laman. Naglaban yung, kung pwede lang, huwag ako mamapapako sa krus. Masakit ito. Pero, sabi niya, ang kalooban mo. Nararanasan natin yon. Minsan kailangan mong dumaan sa mga mapapait, mga betrayal, mga masasakit, mga nakakaiyak, na mga pagdadaanan sa buhay. Kailangan mo palang pagdaanan yon. Pero mahalagang ipag-pray mo, Lord, kalooban mo pa rin ang masunod. Hindi ang kalooban ko. Amen po ba? Alam ni Jesus ang paghihirap na kanyang haharapin, ngunit isinuko niya ang kanyang sariling nais sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, isa sa pinakamalinaw na katibayan na inuuna mo ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang kung gaano kakadalas. Kung gaano kadalas mong sabihin, Panginoon, pagpalain mo ang mga plano ko. Kundi kung handa kang sabihin, Panginoon, baguhin mo ang mga plano ko kung hindi ito ay ayon sa iyong plano. Ang gandang prayer. Ganun mas prayer, hindi yung pagpalain mo ang mga plano ko, kundi Panginoon, baguhin mo ang mga plano ko kung hindi ito ayon sa plano mo. Tandaan po natin ang prinsipyong ito. Ang tunay na paghahanap muna sa kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa pagsuko ng sariling kalooban. Nandoon ang lahat. Doon lahat. Bago ka pagharian, pamahalaan ng Panginoon, nandoon lahat magsisimula sa pag-surrender, sa prayer, sa worship. Kaya ang tutong mananampalataya ay mananamba. Pangalawa, ang salita ng Diyos ang nagiging pamantayan ng iyong desisyon. Ulitin ko po yon, ang salita ng Diyos ang nagiging pamantayan ng iyong mga desisyon. Sa kapanahunan po natin ngayon, talagang hindi nakakapangilabot ang magdesisyon, nakakalungkot, nakakagalak. Kapag hindi ka nakapagdesisyon sa salita ng Diyos, yung iba nagdedesisyon dahil sa emotion, yung iba nagdedesisyon dahil sobrang saya, yung iba nagdedesisyon dahil nasaktan, yung iba kapag mag-away yung mag-asawa, hiwalay na tayo kasi nasasaktan eh. Ganon ang ginagawang basya ng mga desisyon kapag nasasaktan. Maging sa simbahan, lahat tayo magkakapatid. Hindi maaaring hindi dahil dumaan sa mga
offenses, nasasaktan tayong lahat. Madalas ako masaktan. Kayo madalas kayong masaktan. Tayo pong lahat madalas masaktan. Pero huwag gamitin ang ating pain para magdesisyon. Palamigin ho natin. Sugrado kapag nagdesisyon kang mainit ang ulo, ay sabihin ko sa inyo, 100% mali yung desisyon na yun. Pag nagdesisyon kang dahil masama ang pakiramdam mo, masama ang loob mo, maling desisyon. Siguraduhin mo, itama mo muna ang puso mo bago ka mag-decide, tapos itanong mo sa Panginoon. Amen po ba? Ang compass ay hindi nagbabago ng direksyon ng north, kung north yan. Hindi lamang dahil lamang sa gusto mong maglalakbay na pumunta sa ibang direksyon. Ganda ho nun eh. Matthew 7:24, ang bawat nakikinig ng salita kung ito at ginaganap ang mga ito ay nayahantulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Gayon din ang salita ng Diyos, hindi natin binabago. Ulitin ko po yon, hindi natin binabago ang salita upang umayon sa gusto natin. Hindi yung Word of God ang susunod sa atin. Tayo ang susunod sa Word of God. Hinahayaan nating baguhin ng salita ang ating mga direksyon. Ang Word of God, babaguhin niya tayo. Ang mag-influence, ang nakakatakot talaga, yung mga nagkukunwaring alam nila ang Diyos. Matatag sila, pero hindi man nagbabasa ng Bible, hindi nag-uugat sa salita ng Diyos, wala mang memory verse. Hallelujah! Nakakalungkot po yung ganoon. Malalaman mong inuuna mo ang kaharian kapag hindi lamang ano ang gusto ko o ano ang makabubuti sa akin. Ang tinatanong ho natin, kundi yung ano ang sinasabi ng hari. Sa mga decision making, hindi kung ano yung gusto mo. Ano ba ang gusto ng hari? Ang kanyang salita ang namamahala sa ating relasyon, pananalapi, pagpapatawad, integrity, ministry, priorities, at lahat ng mga desisyon. Yung salita ng hari. Kaya pakiusap, dagdagan po ninyo, bawasan ang paghawak sa cellphone, hawakan ninyo ang Bible. Mahalaga ang salita ng hari. Mahalaga ang salita ng Diyos na magbabago nito sa ating buhay. Ire-renew niya ito ang ating kaisipan. 3, ang katwiran ng Diyos ay nagiging mas mahalaga kaysa tagumpay ng mundo. Maraming naging tagumpay, maraming naging successful in the wrong assignment. Napakarami nilang pera, napakagara ng kanilang pananamit, napabago nilang kanilang itsura, meron silang magandang bahay, naging successful sa larangan ng physical realm, pero ang totoo ang lungkot nila. Tandaan po natin ang katwiran, ang matuwid na pamumuhay, ayusin natin lahat ito. Ang matuwid na pamumuhay ang pinakamahalaga sa Diyos at yon ang totoong naghahanap sa kalooban ng Diyos, sa karya ng Diyos. Yung pinipilit nila by the grace of God na mamuhay sila ng matuwid. Lagi tayo nagkakamali at nagkakasala. Pero ginamitan tayo ng Diyos ng damit ng katwiran. Isuot po natin. Isuot po natin ang damit ng katwiran. Romans 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi katwiran, kapayapaan at kagalakan. Yan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, mapapahamak na ba ng kanyang kaluluwa sa impyerno? Mark 8:36. Ang paghahanap po, tandaan po niyo ito, maaring pinili ni Jose ang pansamantalang kasiyahan ng tuksuin siya ng asawa ni Potiphar. Ngunit tumanggi siya dahil mahalaga sa kanya ang pagbibigay lugod sa Diyos kaysa pansariling pita, kagustuhan. Handa siyang mawala ng posisyon kaysa mawala ang kanyang katapatan sa Diyos. Ito pong ating manggagawa sa Pilipinas, si Pastor Robert, isa po sa mga nakaka-inspired. Hindi naman natin nakikita yung mga ginagawa niya, pero mas priority niya ang oras ng pananalangin.
Pero nakaka-inspire, alam niyo po bang 3 times a week nagfa-fasting ho siya para sa mga kaluluwa. One by one na lang po ba ninyo pinagpipray niya tayo? Alam niya lahat ng pangalan, iniiyak niya tayo sa Lord. At kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, sa ministry, galaw din ito ng Panginoon. Minsan ang Diyos ay naglilinis, minsan ang Diyos ay nag-aayos. Kaya tuloy lang ang laban. At the end of the day, Panginoon pa rin ang mapaparangalan kasi may nananalangin sa atin sa magitan ng kanyang grace. Kaya hanga po ako sa pastor natin ito sa Pilipinas. Kaya yung ating mission, love gift sa kanya monthly ay hindi po nasasayang yun. May nagbubuwis ng buhay, nagkakaroon tayo ng mga cell groups, mga gawain sa Pilipinas. Him Church po yun. Him Church, anak ng France yun. Dito po sa anak ng France yun na nasa Philippines. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin si Lord kahit hindi ko kayo naririnig. Glory to God. Mahalaga po kasi ang fasting. Bakit? Sinisik natin yung kalooban ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, yung gusto ng Diyos sa ating mga buhay, yung katwiran ng Panginoon. Handa siyang mawala ng posisyon si Jose kaysa mawala ang kanyang katapatan sa Diyos. Hindi niya kayang mag-compromise. Amen po ba? Hallelujah. Ang paghahanap muna sa kaharian ay nangangahulugan na minsan kailangan mong magsabing hindi. No. Hindi lahat ng invitation sasabihin mong yes. Lalo na kung magpapahamak ito sa inyo. Sa isang bagay na maaring profitable, effective o popular kung ito naman ay hindi nagbibigay ng karangalan sa hari. We can say no at times, even though at times you want to say yes. Basta alam mong hindi ito makakalugod sa Diyos. Huwag tayong matakot magsabi ng no. Ang tanong ay hindi lamang magiging successful ba ako dito, kundi malulugod ba ang aking hari dito. Tandaan po natin ang prinsipyong ito. Mas piliin ng taong makakaharian na wala ng oportunidad kaysa mawala ang kanyang pagsunod sa Diyos. Ulitin ko po yun, napakagandang prinsipyo. Mas pipiliin ng taong makakaharian na mawala ng oportunidad kaysa mawalan ang kanyang pagsunod sa Diyos. Last po, ang layunin ng Diyos ang nagiging dahilan ng iyong pamumuhay. Ang layunin ng Diyos. Kaya ang hinahanap talaga natin dito yung layunin ng Diyos. Kapag may sense of purpose ka, may sense of direction ka, may sense of destiny ka, lahat ng distraction dito, lalabanan mong lahat ito. Hindi titigil ang mga distraction sa buhay para hadlang ang kapatungo sa dinadala ka ng Panginoon. Corinthians 5:20, sabi niya, kaya nga kami ay mga sugo ni Kristo. Matthew 28:19, ito yung layunin ng Diyos, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Ang isang ambassador ay maaaring naninirahan sa ibang bansa, ngunit hindi niya kinakatawan ang kanyang sarili. Kinakatawan niya, nire-represent niya ang pamamahalang nagsugo sa kanya o pamahalaang nagsugo sa kanya. Gayon din ang mga mananampalataya, nabubuhay tayo sa mundong ito, ngunit kinakatawan natin, nire-represent natin ang kaharian ng langit. Tandaan natin kahit saan tayo pumunta, ang dala mo langit. Kapag pumunta ka sa ibang lugar, sa ibang bahay, ang dala mo gossip. Ako po, ibang kaharian ang dala mo. Okay? Kapag dala mo paninira, ibang kaharian ang dala mo. Ang kaharian ng Diyos, it is a righteousness, peace, and joy. Tandaan natin, dapat bit-bit natin lagi ang kaharian ng langit kahit saan ka pumunta. Nakatingin ng mga tao sa atin kasi sila'y doon sa kadiliman, sa kasalanan. Kailangan nilang makita ang liwanag, huwag nating itago nang tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Sinurrender mo, nakipag-isa ka sa Kanya, siyang naging hari at Panginoon mo, bigla ka ngayong nagliwanag sa buhay mo. Ikaw ngayon ay liwanag ng sanlibutan. Ikaw ngayon ay asin ng sanlibutan. Mga kamanggagawa ko at mga kapatid, ipakita ho natin ang liwanag na ito. Kapag ang tunay mong hinahanap mo ng kaharian,
ang iyong pananampalataya ay hindi na lamang umiikot sa anong magagawa ng Diyos para sa iyo, kundi paano magagamit ang buhay ko para sa layunin ng aking hari. Ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, pananalapi, talento, spiritual gift, influence, ministry at oportunidad ay nagiging kasangkapan upang maipahayag ang kalooban ng hari sa buhay po natin dito sa lupa. Sa aking pagtatapos, tandaan natin ang prinsipal na ito. Malalaman mong unang kaharian kapag ang buhay mo ay hindi na lamang tungkol sa pagtatayo ng sarili mong mundo. Hallelujah! Kundi sa pagsusulong ng layunin ng hari. Anong gustong mangyari ng hari? Yon dapat ang nasusunod. Tandaan po natin, ang kalooban ng Diyos isinusuko sa kanyang kalooban. Ang desisyon ko, pinamamahalaan ng kanyang salita. Ang tagumpay ko, nagpapasakop sa kanyang katwiran. Ang buhay ko, iniaalay sa kanyang layunin. Purihin ang ating Panginoon. Tandaan po ninyo, ang paghahanap muna sa kaharian ay ang pagpapahintulot sa hari na mamahala sa buong listahan ng ating mga buhay. Maraming salamat. Back to you, Sir Zen. Amen.